Tinin likod. Malo. Ha? Tinin likod. Ah, sige. Kusutin ko rin likod mo. Ayaw daw, Nay. Ha? Ayaw niya. Bakit? Nakakahiya daw. Binatang tao yung papakusot daw sa akin. Nakakahiya. Eh, nanay mo ako. Nakakahiya yung nakakamay ka ron. Oo nga. Kakantsawan ko doon yung malalaki mo tao eh. Ako eh. Kusutin ko likod mo. Ganunin ko. Umuk na. Gaganunin ko likod. Di, puro sugat. Sabi nanay, o na paano yung likod mo? Ang kinusot ni mama. Ikaw. Noon pa man, mainiti na talaga yun. Kaya nga hindi niya masamahan si nanay sa pamamalengke ng mga panila nila sa tindahan. Kung ako nga eh. Gusto niya, umuwi na Talaga lang. mo. Keso magsasabong na lang daw siya. Pasahintayin si nanay. At iba nga nilang pinag-aawa niya na mabagal daw buhay si nanay, di ba? Para ano, mabango ka. Lapitin ka mga chicks. Ay, sana all made cake. Hindi mo rin mapag-iisip si tatay. Bango naman ni Robby. Ang pogi pa. Dala mo naman sa public, medyo mabagal kasi maraming pasyente. Pero sabi mo, ayaw rin yung mag-hospital kasi magastos. Naisip ko tuloy, kahit sa private sila yun, iko-contrahin mo pa rin. Ay, sinabi mo pa. Kaya nga hindi ko mapigilang ma-stress eh. Naiintindihan Yun, ano nga. pero kalma ka lang. Yung pichel, pati suyo mo. Yung pichel. Ito pichi. Ang lagay mo to. Tapos buksan mo na rin yung gripo. Naawa nga sa akin si Danilo. Alauna pa raw eh. Gising na raw. Hindi ko nga alam. Mas alauna ako nagising. Tapos natulog ako. Nagising na naman ako alas 3. Hindi na ako makatulog. Buisit yan. Parang nag-a-addict yata ako. Tapos magpanagyan ka bro. Lagyan mo na yan. Ano nga, ate mo na. Na ano ko pa katawan niya eh. Oo ma. Gawin mo na lang yung isang gawin sa akin. Ha? Isang gawin mo lang gawin mo. Pakita na lang ano mo. Tasanoy mo na lang likod mo kung ayaw mo magtano sa akin. Oo, ko lang ba't naisip ko mo? Ano ba? Kaya, Ha? Basta pusutin mo lang. Para wala daw yung amoy. di pawis mo mabango. Ano, ako na lang mo. Oo, pagkapawis ka amoy ko, hindi ko mabango. Ako nga, naliligo ako sa tanghal, umaga, tapos sa gabi, bago matulog. Kailangan talaga dalawang bisis. Hindi na may masin, pawis ka. O ikaw, isang bisis lang na daw. Titipid ko nga, wala ka dito. Titipid ka nga, nangangamoy ka naman. Ganun ka lang sa itin para hindi tayo pagsalunan. Mamasukan tayo. Hindi natin ito bahay. Kanyari may bahay naman tayo. Hindi rin talaga sa tabihin ko sa'yo. Para hindi mami yung bahay natin. Magkaroon na tayo bahay. Anak, pakipatay mo dito. Malakas pa siya ay namamasukan siya sa munisipyo bilang tagawalis at tagapaggapas ng damo. Pero dahil nasa matanda na siya at madalas siyang magkasakit, ay pinagtigil na siya ng asawa ko
Hindi mo, hindi ka naman naglalagay pa ano, yun, naglagay ng pabango. ng nanay ni Ano Adele yung ganda ang pagpapapag mo? Ha? Pipring, hindi mo magagi sa ano pagpapapag. ako kasi hindi ko Kaya nga hindi ka sa hindi ka sarili nang kong papabango. Isang gabi ay umuwi si Abel na nakainom at nabutan niya kami kumakain sa mesa samantalang nasa sahig namin at pinapakain ng nanay niya. Hindi na kasi ito makatayo at makapaglakad ng maayos gawa ng mabilis ay na matanggalin. sumakit ang katawan nito at mahina na rin ang tuhod. Kaya sabi ko kapag na lamang sa sahig Kawawa at pagkain ng ko, nanay ni Abel pagtanda ko. para doon na ito kumain. Oh, Kaso nung Walang nakita niya mag-alaga sa sa asawa ko akin. ay pinasama niya ito at agad niya akong kinompronta papadudot. Ramdam ko na. Ramdam ko, hindi ko alagaan na natin. Ay, wala ko. Paglaki mo ko, laki mo na yan. Tapon na lang sa basurahan. dahil tulak ka na naman. Oo. Tulak ka na lang sa dyan. Hindi malabo na. Lalo na si Danilo, buti kung natindihan. Nagrereklamo kasi si nanay na masakit raw ang katawan niya. Kaya hindi namin pinilit na akayin papunta sa mesa. Hindi naman ang gusto niya. Anong dapat kami? Ano nakakaintindi? Intindihan daw. Pero bakit ganyan ang tono mo? Tama. Kung masama akong kumain sa sahig, di ba? Nagsunod mo ba kami niyan? Kaya ganyan na yan. Makapagsalita ka parang pinabayaan namin ang nanay mo ah. Hindi. At kahit kailan, hindi ko pinabayaan ang nanay mo. Pero sumusobra ka na eh. Ang lakas ng loob mong sabihin na pinabayaan namin ang nanay mo. Eh ngayon mo lang naman siya nakita kumain sa sahig. Kasi maayos naman yung pwesto niya. Tingnan mo siya. May sapin yung pinagay niya. Para pag nagkalag siya, eh madali namin malilinis ng mga anak mo. Mas palagi nga siya kinukumusta ng bunso mo, nagpupungay ka pa, na gustong samahan ng lola mo kumain sa sahig. Pero sinaway ko lang kasi alam mo namang makalat kumain yun. Ang hirap sa'yo. Kung ano yung nakita mo yun, pinaniniwalaan mo agad. Nakakasama ka ng konti. Alam mo ilang taon ko na rin naalagaan yung nanay mo. Buti pa nga siya maalagaan mo. Pero paano naman yung tatay ko Patay mo na. hindi ko nalikod. Hugasan mo na. Hindi ako natutanda. Sinasabi ko lang yung nararamdaman ko. Kasi parang hindi mo nakikita yung sakripisyo kung maalagaan ko lang na maayos yung nanay mo. Kasi hindi ko kaya yung responsibilidad kasi nanay ko naman yan. Kanunong lang niya ako. Pero dahil wala namang maaasahan ng mga kapatid ko, sige, inako ko na yung responsibilidad na alagaan yung nanay mo. Alam mo kung tutusin? Pare, Masaya naman ako sa patang ginagawa ko eh. Narinig mo ba ako nagreklamo o nagkagod sa nanay mo? Hindi mo naman mo ba? Sa akin, kasi inaalaga ako ang nanay mo. Sinabi ko, tungkol sa pagkapabayaan namin sa nanay mo. Kahit tanungin mo pa si nanay, sasabihin niya, hindi ko ako pinapabayaan. Alam ko naman yun. Siyempre, nakikita ko rin naman yung malasakit mo sa nanay namin. At nagpapasalamat ako kasi meron akong mabait na asawa na katulad mo. Pasensya mo na lang sana ako kasi ito mo huwag lahat yan. halos-halos ako mag-isip kaya may nasabi ako masakit. Sorry talaga naman. Hindi din yun. Hindi siguro ng alak na ininom ko. Sa susunod kasi naiinom ka, ilagay mo yung alak sa tiyan mo at hindi sa ulo mo. Matutulog na ako. Kaya pala, naglalagay sa cellphone mo. Ah. Binibidyo mo pagkain. Oo, kawawa.
Bilisan mo. Hindi naman yung cellphone niya masisira. Yung cellphone ko eh. Aminin ko na nasaktan ako ng gusto at bigla na lamang siyang nagalit sa akin pero sa akala niya ay pinapabayaan ko ang nanay niya. At kahit lasing siya ng mga panahon yun ay wala pa rin siyang karapatan na pagsalitaan ako ng gano'n. Siguro ay masyado na rin akong nagulo at bigyan pa ng mga isipin at pag-aalala ko tungkol sa aking sariling ama. Kaya nga nagsumbata na kami at kasabi ko ang lahat ng mga hinanakit at sama ng loob ko sa kanya. Naman at tinablan siya. Kaya pero yun. Babayaran ko yung salon eh. Pasawad ko. Nagsorry siya sa akin Eh, di ba magkano yun? 190. naming sagutan. Baka hindi mo pa binalitan sukli. Sampo. Wala naman ako yun eh. Pero ang laki ng Hindi takot namin sa gusto gusto ko. ko. Dahil sa lahat ng tao ay siya pa talaga ang magsasabi sa akin ng mga masasakit na salitang yun. Ito, video. May ano. At ang naramdaman May ko saan ba yan? na Ano, mga panahon masakit? yun na humano na lamang sa stress Oo. at pag-aalala ko ng kondisyon ng Hindi yung, parang hindi sabi mo yung, ano ba yan dito yung tagyawas. Matagal. Ito, hindi nga. Ito. Ah, isa lang. Bulante. Bulante? Ay, wala yun. Bukod. Eh, laging malinis sigaw ko. Oo, sa puyat nga. Nagigising ako una. Tapos hindi na ako makatulog. Hindi ko alam bakit. Ah. Ah. Ah, sige. Laro. Ah. Ah, sige, sige. Ang dami ko takas.